Pilipinas. Ako si Kian. Narito ang inyong balita. Hatid ang mga mahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng mundo, bansa at komunidad. Simulan natin sa balitang pandaigdig. Para sa mga kaganapan mula sa iba't ibang bansa, narito si Richard para sa balitang pandaigdig. Noong Hulyo 23, 2025, naglabas ng advisory opinion ang International Court of Justice o ICJ na nagsasabing obligasyon ng mga mamamayang bansa na tugunan ang issue ng climate change. Ayon sa ICJ, hindi na sapat ang voluntaryong pagtupad sa mga kasunduang pangkalikasan. Kailangan na raw kumilos ang mga industriyadong bansa upang bawasan ang polusyon, protektahan ang kalikasan at siguraduhin ang karapatan ng mga tao sa ligtas at malinis na kapaligiran. Ang opinyon ng ICJ ay tugon sa panawagan ng mga bansang isla gaya ng Vanuatu at Tuvalu na unti-unting nilalamon ng dagat dulot ng global warming. Bagamat hindi obligadong sundin ng mga bansa ang opinyon ng ICJ, maaari itong maging gabay sa mga batas, international agreements at kasong legal laban sa mga bansang tumatangging kumilos. Tinanggap ito ng mga environmental groups bilang isang makasaysayang tagumpay para sa climate change at nananawagan sila sa mga bansa na ipatupad na ang mga konkretong hakbang upang mailigtas ang mundo mula sa krisis sa klima. Para sa susunod na pang mga balita tungkol sa kalikasan at pandaigdigang issue, manatiling nakatutok. Ako si Richard Soriano, nag-uulat para sa Newsfront Network. Ngayon naman, tunghayan natin ang mga maiinit na pangyayari sa ating bansa. Narito si Ashley para sa balitang pambansa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ashley De Los Santos at narito ang balitang dapat ninyong malaman ngayon. Marcos mas pinalakas ang suporta sa agrikultura at pangingisda laban sa smuggling at mataas na presyo ng bigas. Sa kanyang ulat, sinabi ni Pangulong Marcos na mahigit 500 milyong fingerlings, 3,000 bangkang pangisda at 130 titulo ng lupa ang naipamahagi upang suportahan ang agrikultura at pangingisda. Isinagawa ang rehabilitasyon ng mga pantalan, pagbibigay ng teknikal at pinansyal na tulong, at paghahanda ng bakuna laban sa African swine fever. Ipinatupad ang price ceiling sa bigas, pinalawig ang mababang taripa sa imported na pagkain, at nasabat ang 2.7 million smuggled products. Pinaigting ang border control at pinagbawal ang paniningil ng fees sa mga motorista sa national roads. Muli, ako po si Ashley De Santos. Samantala, alamin ang mga balitang nagaganap dito mismo sa ating komunidad. Narito si Aliyah at Jamina para sa balitang lokal. Magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-Nueva Ecija. Ako po si Alian Velasquez. Ako naman po si Jamina Lee M. Bulatang. Narito po tayo ngayon upang talakay ng pinakapreskong balita dito lamang sa ating komunidad. Simulan natin sa isang matagumpay na tree planting activity sa Barangay San Antonio. Higit sa 300 puno ng nara ang natanim. Isang hakbang tungo sa mas malupiang Nueva Ecija. Isang malaking pasasalamat sa mga volunteers at sa LGU. Tama ka dyan, Aliyah. Mahalaga ang pagtatanim ng puno para sa ating kalikasan. Ilipat naman natin ang ating pansin sa pagsasaayos ng palengke sa poblasyon. Mas komportable na ang pamimili dahil sa mga bagong bubong at drainage system. Mas malinis at organisado na rin. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang nalalapit na paligsahan sa pagluluto ng pansit habhab sa Municipal Hall sa darating na Sabado. Magandang pagkakataon ito para maipakita ang talento ng mga taga Nueva Ecija. Oo nga, maraming oportunidad para maipakita ang ating mga kakayahan. At bago natin tapusin ang ating segment, mayroon tayong paalala mula sa Municipal Health Office tungkol sa libreng medical check-up para sa mga senior citizens sa darating na linggo.
Para sa kumpletong detalye ng mga balitang ito at para sa iba pang kaganapan sa ating komunidad, bisitahin lamang ang aming website sa www.nuevaecija.com o sundan kami sa aming Facebook page sa Nueva Ecija News. Ngayon naman silipin natin ang mga kaganapan sa mundo ng palakasan. Narito si Neo para sa balitang sports. Magandang araw Pilipinas, narito ang pinakuling kaganapan sa mundo ng palakasan. Sa larangan ng basketball, muling pinatunayan ng Gilas Pilipinas ang kanilang lakas matapos talunin ang kupunang Indonesia sa score na 89-76 sa FIBA Asia Qualifiers kagabi sa Mall of Asia Arena. Namuno si Dwight Ramos sa opensa na may 22 na puntos, 6 rebounds, 3 assists at ayon sa head coach na malaking ambag ang disiplina at teamwork ng mga malalaro kaya nakuha nila ang panalo. Samantala, sa palarong pambansa, ipinamalas ng mga batang atleta mula sa Region 4A ang kanilang galing sa athletics matapos mag-uwi ng 3 medalya sa 100 meters dash, long jump at 4 times 100 relay. Patuloy nating subaybayan ang mga susunod na laban at tagumpay ng ating atleta. Balik sa'yo, Toka. At iyan na ang kabuuan ng ating balita. Ngayong araw, mula sa aming newsroom, ako si Kian, nagsasabing magandang gabi, Pilipinas. Introducing Nature Spring. Uhaw? I-nature spring mo na yan. Tubig na swak sa lalamunan mo. Great taste with flavor of water from the mountain of tubig. Refreshing water can make you full of energy all day with vitamin, iron, and zinc.